Matthew chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang lalaking paralyzed. Verse 1. Sumakay ng bangka si Jesus, tumawid sa kabilang side ng lake at tumuloy sa sarili niyang bayan. Verse 2. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang lalaking paralyzed na nakahiga sa banig. Nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed, "Anak, huwag kang mag-alala. Pinatawad na ang mga kasalanan mo." Verse 3. May ilang teachers ng law na nandun at sinabi nila sa kanilang sarili, "Pangiinsulto sa Diyos ang sinasabi niya." Verse 4. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sabi niya, "Bakit ang sama niyong mag-isip?" Verse 5. Ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad? Verse 6. Papatunayan ko sa inyong may kapangyarihan ang Son of Man na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. At sinabi niya sa taong paralyzed, "Tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na." Verse 7. Tumayo nga at umuwi ang lalaki. Verse 8. Nang makita ito ng mga tao, natakot sila at nagpuri sa Diyos dahil nagbigay siya ng ganong kapangyarihan sa mga tao. Tinawag ni Jesus si Matthew. Verse 9. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Matthew, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Matthew at sumunod sa kanya. Verse 10. Habang nagdi-dinner si Jesus sa bahay ni Matthew, dumating ang maraming tax collector at ibang mga makasalanan. At kumain sila kasama ni Jesus at ng mga disciples niya. Verse 11. Nang makita ito ng mga Pharisees, tinanong nila ang mga disciples niya, "Bakit kumakain ang teachers niyo na kasama ang mga ganyang klaseng tao?" Verse 12. Nang marinig yun ni Jesus, sumagot siya, "Yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit." Verse 13. Tingnan nyo at intindihin ang kahulugang ito. Imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. Dahil dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang tanong tungkol sa fasting. Verse 14. Lumapit naman kay Jesus ang ilang mga disciples ni John the Baptist at nagtanong, "Madalas po kami mag-fasting, pati ang mga Pharisees. Pero bakit hindi po nagfa-fasting ang mga disciples nyo?" Verse 15. Sumagot siya, "Ni-expect nyo bang malungkot ang mga guest sa kasalan habang kasama nila ang groom? Siyempre hindi. Pero darating yung araw na wala na sa kanila ang groom. Saka pa lang sila magfa-fast." Verse 16. Walang gumagamit ng bagong tela para takpan ang butas sa lumang tela. Dahil kung gagawin yon, uurong ang bagong tela at mababatak ang pinagtapalan, at lalong lalaki ang butas nito. Verse 17. Wala ding naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin, isang lalagyan ng alak na gawa sa leather. Sasabog ang wineskin pag ginawa yun. Masasayang lang ang alak at masisira pa ang wineskin. So, dapat sa bagong wineskin ilagay ang bagong alak para pareho silang magtagal. Ang batang babae na binuhay at ang babaeng pinagaling. Verse 18. Habang nagsasalita si Jesus, dumating naman ang isang leader, lumuhod to sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay lang po ng anak kong babae, sumama po kayo at ipatong nyo ang kamay nyo sa kanya at mabubuhay siya." Verse 19. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, ganon din ang mga disciples niya. Verse 20. Habang naglalakad sila, may isang babaeng 12 years nang dinudugo na lumapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng damit niya. Verse 21. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lang ang damit niya ay gagaling ako." Verse 22. Lumingon si Jesus at nung nakita niya sabi niya, "Anak, huwag kang mag-alala, pinagaling ka ng faith mo."
at gumaling agad ang babae. Verse 23. Pagdating ni Jesus sa bahay ng leader, nakita niya ang mga musicians at ang mga taong nagkakagulo. Verse 24. Sabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang siya. At pinagtawanan nila si Jesus. Verse 25. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ng bata at bumangon ito. Verse 26. Kumalat sa buong lupain na yon ang balita tungkol dito. Pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Verse 27. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Verse 28. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tanong ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Yes, sir," sagot nila. Verse 29. Hinawakan niya ang mga mata nila at sinabi, "Gagaling kayo dahil sa faith niyo." Verse 30. At nakakita nga sila. Mahigpit na bilin ni Jesus sa kanila, "Huwag niyo tong sasabihin kahit kanino." Verse 31. Pero umalis sila at binalita nila sa buong lupain ang ginawa ni Jesus sa kanila. Pinagaling ni Jesus ang taong di makapagsalita. Verse 32. Nung paalis na ang mga lalaki, dinala ng mga tao kay Jesus ang isang lalaking di makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. Verse 33. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang lalaki. Bumilib ang mga tao at sinabi nila, "Never pa tayo nakakita ng katulad nito sa Israel." Verse 34. Pero sabi ng mga Pharisees, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo dahil sa kapangyarihan ng leader ng mga demonyo. Naawa si Jesus sa mga tao. Verse 35. Pinuntahan ni Jesus lahat ng mga bayan at barangay doon. Nagturo siya sa mga synagogues nila at nag-preach ng magandang balita tungkol sa kaharian. Pinagaling din niya ang mga may sakit at karamdaman ng mga tao. Nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin, parang mga tupa na walang shepherd. Verse 37. So, sinabi niya sa mga disciples niya, "Napakaraming aanihin, pero konti lang ang mga mag-aani." Verse 38. Kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani.